ship out on the ocean. Bella, bakit mo sinod yung paborito t-shirt nang hindi nagpapaalam? Kuya, huwag kang magalit dyan. Di mo ba naaalala na nagpaalam ako sa iyo isang gabi? Wala akong matanda na nagpaalam pa sa akin. Hindi mo yun maalala kasi busy-busy ka sa pag-computer mo. Ano ba? Look what you've done! Sinira mo yung manicure ko. Uy, saglit lang. Ingay ninyo. Siya kasi ate! Ano ba? Ba't ba kayo nagtatanong? Dalawa. Si Bella kasi sinuot ang paborito t-shirt nang hindi nagpapaalam. Kasalanan ko pa ngayon. Nagpaalam naman ako sa'yo. Bakit nga naman sinuot mo yung damit niya? Kasi ate, alam mo, yung mga friends ko, ganito yung suot. Kaya hinarap ko kay Kuya Ed para ina ko. Eh, tingnan mo nga, minsan, hindi kita maintindihan. Minsan, na-fit, minsan, masyado namang loose. Alam mo, ikaw ba ka? Dapat ang suot mo yung tama lang. Hindi ka dapat yung susuot mo. Parang Yun kasi ang uso, ate. Ay, naku. Ikaw naman, tingnan mo yung, ano ba? Ano nangyari sa mata mo? Talaga tong batang ito. Parang, saglit lang, ha? Oh. Eto, bibigay ako sa inyong dalawa. Ano to, ate? Yan, para sa iyo. Yan, basahin nyo yan. Para sa iyo yan, personal progress. Ito naman, beauty to God. Para yan sa priest. Bagay yan sa age mo. Ito naman, for the strength of youth. O, Book of Mormon. Basahin nyo yan. Para naman ikaw, Bella, maintindihan mo kung pagharap mo ba kay Heavenly Father someday. Matutuwa ba siya sa iyo? O, maging komportable ka ba kay Heavenly Father kapag nakita ang ganyan na suot mo? Ikaw naman. Ayan, makakatulong yan. Tsaka to for the strength of youth. Kasi, diyan malalaman mo kung ano ba talaga ang gusto mo mangyari sa buhay. Kung mga pinagkakabalahan mo ba ngayon mo computer games ay makakatulong sa'yo, ha? So, iwan ko muna yan sa inyo. Basahin ninyo, pagnilay-nilay ninyo, at mag-pray kayo, ha? Okay, sige. Kuya, naalala mo ba nung simula nung umalis si Mama at Papa? Oh, si Story Santos, Brother Santos, talaga bang tuloy na yung pag-alis nyo? Oo, Sister Lori. Tuloy na talaga to na magtrabaho kami sa ibang bansa para matugunan yung pag-aaral at pangangailangan ng mga anak namin. Yan, Mr. Lori, hindi mento yung huli di pagkita. Babalikin kami rito. Aba, dapat lang, nabubisita kayo dito, no? Talagang mamimiss namin kayo. At sana balang araw magkita ulit tayo. Okay, Sister, salamat. Sa pangalan ni Jesus Christ, Amen. Amen! Ayan, salamat sa nag-participate sa ating program ngayong umagang ito. To start, yung ating lesson ngayong linggo ito ay wait lang. Uy! Edward, gusto na? Welcome back dito sa Kabuya Ward. May gagawin ka ba ngayon? Sige, ano bang gagawin natin? Mag-coach ba tayo o makikipag-work sa missionary? Hindi, computer tayo. Hindi sa tabi. Mura lang. Sisters, ibalagam natin, Sister Bella Santos, pwede ka ba tumayo at tumayo sa kanila para ikaw ay kanila makilala? Sister Bella ay dati ng taga dito sa ating ward at maasahan ko ba kayo na i-fellowship ko siya at supportahan? Opo! Okay, sige Sister Bella. Okay ka lang? Bakit may mali ba sinabi ko? Hindi ba Sunday ngayon, bawal maglaro ng computer o kaya maglaro tayo ng online game? Kundi ba na lang kung paggagamitan natin ng computer yung pag-family search o kaya sa lcsguards.org na o kaya o iba pang website ng simbahan. Dapat we should keep the Sabbath day closed. Remember? Ayan. So, sabi ko nga kanina, yung lesson natin ngayon is yung using time wisely. Alam niyo, nakakatuwa yung mga suot niyo. Wala kayo sa uso. Tingnan niyo ako, laging nasa uso yung damit ko. Dapat palitan niyo na yan. Hi, Bella! I'm Rachel, the Lord Class President. Hi, kamusta?
Okay lang naman. We were happy na bumalik na ulit kayo sa Kabuyaward. At narinig ko nga pala yung pinag-uusapan nyo kanina tungkol sa aming mananamit. Oo. Bakit nga ba? Edward, ano ba tayo nag-usap? Sige po. Masiguan niyo sa klase na binahan sa pati. Kamatang na lang. Ako wala po. Napuwet lang po ako dahil madami po ang projects. Ginawa ka lang po. At hindi po ako ganun ba? Kasi through humble dress and behavior, we can show that we respect and love our Heavenly Father. And maaari rin naman tayong hindi sumunod sa uso at pwede rin naman tayo ang magpauso ng mga standard na damit. Ganun ba? Pero hindi naman ibig sabihin na sumunod ka sa uso ay hindi ka na nagpapakita ng pagmamahal kay Heavenly Father, di ba? Katulad nga na sabi ni Ate Rita kanina, mas maganda kung tayo yung magpapauso at hindi yung tayo yung susunod sa uso. At kung mapapansin natin ngayon, kakaiba na din talaga yung mga yari at tabas ng damit. At kung paano na rin puporma ang kabataan, ay kakaiba na rin. Alam mo, pag grupo yan, ay masama sa katawan natin at hindi maganda sa kalusugan yan. Ganun po ba? Saka Ate Bella, our prophet always counseled us to dress modestly, never to lower our standards in any occasions. And when our clothing always expresses who we are and it sends messages about us. At natutunan kasi ang women na when we are well-groomed and dressed modestly, na may invite natin yung companionship ng Holy Ghost na nakaka-influensya pa tayo sa iba. Bella, mag-pray kaya tayo para tulungan natin ang mga sinasabi. Really answer me. Will He see what my heart needs? Will He